Afternoon po mga kababayan, ma'am sir. Good morning pa rin. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is February 4, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Doña Imelda Barangay Hall sa Bayani Street, Imelda Galas, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Chinchan Bakery sa may Villa Socorro Street, Bahay Toro, Project 8, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private, ganyan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Sige po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. So tala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at tala kaya na po tayo pupunta doon sa ating pinagbayari. Verification system. Una nang ipinagbawal ng Australia, France at Denmark sa mga kabataan na may edad 16 pababa ang paggamit ng social media. Sa atin namang balitang sports, nakaabante sa susunod na round ng WTA 500 Abu Dhabi Open ang Pinoy tennis star na si Alex Iyala. Kasunod ito ng pag-arriba sa kauna-unahang team-up ng dalawang Southeast Asian tennis stars sa doubles quarterfinals. Sa ating puwersa si Iyala at Indonesian player na si Janis Chen para durugin ang tambalan ni Leila Fernandez ng Canada at French player na si Cristina Mladenovic sa tatlong set sa round of 16. Bukod sa doubles, pasok na rin si Iyala sa next round ng singles tournament at haharap din sa una-unahang pagkakataon si Alexandra Sansnovich ng Belarus. Nakaschedule ang sagpuan ng dalawa mamayang gabi sa Sport City International Tennis Center. Sa ating balitang showbiz, na-press po na si Kim Molina. Kinonfirma na sa Marso ang kasal nila na aktor na si Gerald Napoles. Kasama natin sa chikang yan, si Rajuman Myra Jane Sayaw. Wedding bells are ringing dahil nireveal na ng actress na si Kim Molina ang petsa ng kanilang kasal ng aktor na si Gerald Napoles. Sa isang press cut, sinabi ni Kim na magaganap ang kasal ngayong March at posibleng hindi raw ito ganapin sa Pilipinas. Bukod dito, ibinahagi rin ng actress na ang gagawa ng kanyang dream wedding gown ay ang sikat na Pinoy fashion designer na si Ma'am Puma. Sa ngayon, hindi pa nagbibigay ng iba pang detalye si Kim, pero sinigurado rin ang i-share sa publiko ang kanilang special moment. August 2024 nang mag-engage si Kim at Gerald, 10 years makalipas ang pagsisimula ng kanilang relasyon. At yan ang showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Sayaw sa Top RMN. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita kung pa si Rajuman Drew San Fernando. At ako po si Rajuman Angel Garcia. Dito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Magandang pong hapon at marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tutok para makahuli sa maiinit na mga balita at informasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Talk RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang alas 5:30 ng hapon. Oras mga kasama, alas 12:43 na. Last time check was brought to you by Arena Black Sport Group. Arena Black. Gambling for 21 years old in the bottom only. Gambling can be addictive. No when to stop. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
on the abuse of discretionary power, wala po ako nakita. No pleaded factual anchor. For example, complaint does not allege the act or omission constituting the charge. On the face of the charge of abuse, Madam Chair, it fails to allege the key factual particulars that would constitute abuse, such as what unprogrammed appropriations was released or obligated, the amount, and date, the project, the purpose and implementing entity, the recipient or beneficiary, and the specific constitutional statutory limitation violated. Without these particulars, sa pagkaintindi ko, the accusation remains a conclusion, not a recital of fact, constituting the offense charge as required by the Gutierrez case. That's the reason why I still maintain insufficiency in substance as far as the second act of the trial of public trust is concerned. Thank you, Madam Chair. Salamat. Thank you, Honorable Madam Abante. Chair. Next in line Madam is, Chair. what is the pleasure of the Honorable Co? Madam Chair, to quickly respond on the manifestation of Representative Abante. All right, you're recognized. Madam Chair. Madam Chair, in regards to a specific recital of facts on the alleged gross abuse of discretion, I would like to point to paragraph 116. It's to summarize. Masikip yata dun, And to sir. clarify Kahit po, dyan na lang ako sa yung inyo. pinapoint po natin na abuse of discretionary powers Thank you is po. not yung approval Si Tricycle po yung of appointment. DA, but yung release Alis na. of unprogrammed appropriation. After po ng Yun lang po pag-sign ng 600. budget, kailangan pa po Ay, ng mga hindi ko alam kung special mayroon na budgetary akong request 600. para po Titingnan ko. maitabas yung UA. And so, in the complaint, yung paglista ng UA release versus approved. So, mas malaki po yung in-approve versus na-release, but nonetheless, tinotal po natin yan, ang na-release, so, and to recall, according to the administrative code and to the special provisions of 2023 GAA and 2024 GAA, kailangan po yan ng approval ng Presidente. 230.8 billion ang nililinis. And among that 230.8 billion, that's 111 billion for flood control project. Yun po yung natin na abuse of discretionary power. Approval that went through the Congress, pero even after ng approval, may kailangan pang special budgetary request na to be approved by the President. Yun po yung rules of use of discretionary power. And siguro, briefly po, on the mention of the Doctrine of Operators Act, we are aware na may discussion nun, but to note, under Pimentel versus Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala at tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. So this is Jam, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. Paalam po.